So, ayan guys, welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At kung bago ka pa lang dito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At nag-upload din ako dito guys ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Bali, ito ngayon guys yung Epson na pinadala sa akin ngayon. Epson L800. Nagkakaproblema yung may-ari dito kasi may naglilik na daw na ink sa likod. So malamang yung ink absorber nito guys ay napuno na. Kaya naglilik na sa likod. Lahat ng printer normal yung ganun guys kasi kapag nagki-cleaning yung mga printer natin, gumagamit sila ng liquid. At ang ginagamit nilang pandinis ay yung sarili nilang ink. Kaya after nila gamitin yon, itinatapon nila sa ink absorber or sa ink pad dito sa likuran nila. Then kapag napuno na yon, syempre ang tendency nun ay maglilik na siya, matatapon na siya sa mga lugar kung saan natin ilalagay. Marurumihan na, kaya kailangan ng maintenance doon guys. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano linisin yung waste ink pad ng mga Epson L800 kasi may pagkakaiba sila sa ibang model. Dito sa likuran binubuksan, pero itong Epson L800 dito sa harap. So, ipapakita ko sa inyo guys. Tatanggalin kasi natin lahat itong cover niya. Hindi tulad sa ibang Epson, madali lang tanggalin. So, ito ngayon guys, kailangan lang natin ng screwdriver para tanggal natin yung mga screw niya. Dito may screw yan siya dito. Ito. Tatanggalin ko. Ayan. Sunod. Bali, tinanggal lang natin guys yung dito yung screw niya. Ayan, tinanggal natin dyan. Tapos dito sa likod. Tinanggal din natin yan. At saka yun, bago natin iangat itong mismong cover niya. Bali, pati dito guys, may tornilyo pang tatanggalin dito. Ayan siya. Medyo madilim. Ayan, tatanggalin din natin yan siya guys. Bali, ito guys, tatanggalin na lang rin natin para hindi siya sumasabit. Siya. Iangat na natin to siya guys. Iangat na natin. Yan. Ito na, natanggal na natin. Ito ngayon yung ink pad niya guys. Oh. Ayan oh. Yan. Lilinisin natin yan kasi umaapaw yan. Medyo yung ganito guys ay marami siyang foam. Unlike sa Epson L360 o kaya 3110, 3210. Konti lang yung foam, ito marami siya. Ay kaya ito guys matagal to siya umapaw compare sa 3110. Kaya sa 3210, 360 kasi marami siyang foam. So tatanggalin natin to isa-isa. Kailangan guys ay may lalagyanan kayo nito at saka dapat naka-gloves kayo. Nag-order ako ng gloves pero hindi pa dumating kaya magpa-plastic lang ako sa kamay kasi marumi sa kamay yan at ang tagal tanggalin pag nalagyan tayo. Bali dito guys, dito ko lang muna siya ilalagay para hindi siya marumi sa table. Wala kasi akong gloves kaya ito na lang muna, hindi pa dumating yung gloves ko. So tatanggalin natin to isa-isa. Kung wala kayong gloves kasi dito guys, ang hirap linisin. So, ayan siya guys. Yan. Oh, marami talaga siya. Ito muna, dadalhin natin ito sa kusina. Bali, ang paglinis nito guys, ilalagay lang natin siya sa running water. At kapag nagbukas tayo ng gripo, dapat daan-daan kasi tatalsik yan yung mga ink. Baka maharumihan tayo. Ito mukhang napiga na siya. Ang gagawin natin, ilalagay lang natin siya sa ilalim ng gripo. Tapos, i-open natin. Tapos, huhugasan niya na yan. Baka tumalsik eh. Ayan. So, mahina lang muna guys. Hihintayin natin na maging malinis yan yung tubig na nanggagaling sa kanya. Kung kulay black yan, dapat mamaya kulay white na para ibig sabihin no, natanggal na lahat ng ink na na-absorb niya. So para hindi na tayo piga ng piga. Pwede rin naman ninyo pigaan guys, pero sa akin hindi ko pinipigaan kasi mas lalong nagko-compress yung foam. Kaya sa akin ganyan lang siya. Nahuhugasan naman yan siya kapag ganyan.
Tapos ibibilad lang natin siya. Ayan, isasahod lang natin siya sa gripo. Hihintayin lang natin yan siya guys na maging malinis na itong mga tubig na nanggagaling sa kanya. Ibig sabihin malinis na siya, wala nang mga ink sa kanya bago natin to ibibilad para matuyo. Then ibabalik natin doon sa ink tank absorber niya. Bali tatanggalin ko lang guys yung plastic sa ilalim. Hindi naman yan nagmamansya sa lababo guys, madali lang siya matanggal. Sa balat lang mahirap tanggalin. Then lalakas-lakasan ko na yung tubig para mabilis. Hayaan lang muna natin yan siya dyan guys. Kasi mapapagod lang tayo pag piga tayo ng piga. Ganon din, matagal din niya i-release yung mga ink sa kanya. So hayaan lang natin yan siya dyan. Yan, kung mapansin nyo guys, parang luminaw-linaw na yung mga tubig na naggagaling sa kanya. Bali, habang nakasalang doon guys, ito lilinisin muna natin. Kasi useless lang rin yung paglilinis natin ng ink absorber kapag ito hindi natin nalinis. Bali, hindi ko na lang tatanggalin guys, medyo matrabaho. Ang gagawin na lang natin, isasak natin ngayon siya ng syringe. So, kuha tayo. Pero sa inyo, pwede nyo rin naman tanggalin to. So ayun na guys, kung mapapansin niyo medyo luminis na yung mga tubig na nagmumula sa kanya. Ibig sabihin, natatanggal na talaga yung mga ink niya. I-arrange na lang muna natin ito siya. So guys, kumuha lang ako nito para hindi marumi sa kamay. Punas lang natin yan siya dyan para ma-absorb niya yung mga ink. Ang piga natin pa flat lang guys kasi pag ginanya natin ang hirap, nasira siya. Ang hirap ibalik sa dati. So, ito na siya ngayon guys. Dapat ibibilad ko pa to since hapon na at wala nang init. Pwede na natin rin itong ibalik kahit hindi naman siya tuyo. Mag-absorb lang naman siya. Ang mahalaga na piga natin siya. At pero mas maganda kung tuyo ito. Ilalagay ko to tapos mag-a-add na lang ako ng cotton dito para makatulong sa kanya sa pag-absorb. So, ibabalik na natin. Ito munang mga square to eh. So, ayan. Dadagdagan natin ngayon ng cotton. Dagdagan natin siya ng cotton para may katulong sila sa pag-absorb. So, ayan na siya guys. Okay na. Ibabalik natin. So, ayan. Okay na guys. Ganyan lang maglinis ng waste ink pad ng mga Epson L800.